Ipan ang pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manglalakbay, kayo'y magalak, Jesus muling darating. Siya'y darating, siya'y darating, Jesus muling darating. Minsan pa kami po ay muling bumabati sa inyo ng maligayang panonood sa programang Ang Biblia, Daan ng Buhay. Umaasa po kami na sa biyaya ng ating Panginoon, kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, makakasama rin po natin ang kapatid na Fernando Camacho Jr. Bati po kayo, kapatid na Fernan. Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Biblia, Daan ng Buhay. Amin pong hangad na kapwa ninyo malaman ang mga purong salita ng Diyos sa pamamagitan ng programa ito at mamagitan sa atin ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Kapatid natin. Sa pagpapatuloy po ng ating programa, bago po natin batiin ang ating mga kapatid na sumusubaybay sa ating programa, hingin muna natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoong Diyos sa isang maikling pananalangin. Sige po, kapatid na Fernan. Tayo'y manalangin. Salamat po, mahal naming Diyos, sapagkat minsan pa ay ipinagkaloob ninyo na kami ay magsang-usapan na may kinalaman sa inyong mga banal na katuruan. Yes. Pagpalain dakilang Diyos ang gagawin namin ito at maging kapakipakinabang sa mga nagsusuri sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Sige, kapatid na Fernan, yung mga kapatid nating sumusubaybay sa ating programa, batiin na ho natin. Apo, binabati ho natin yung pinanggalingan natin ng mga nakaraang Sabado. Sila kapatid na Jordan. Apo, doon sa Buena Vista, Seventh-day Adventist Church. Yan po ang kanilang iglesia na amin pong dinalaw. At hindi natin nakunan ng litrato ang iba pang makahanib. Pero sila po ay atin pong nakasama at tayo naging masaya. Amen. At talagang binusog tayo ng ating mga kapatid na ito. Okay? At maliban dyan, kapatid natin, meron ka pang babatiin. Okay na po. Oo. Yan, yung atin pong pwede nyo kaming kontakin sa mga cellphone number na ito. Unahan ko na, kapatid na din. Apo, sige. Sa 0908, kung kayo po ay mga smart user, 291-880. Sa mga nakasan, 0932-235053. At ang aming email ad ay fernandojrye@yahoo.com. Ayan. Ang inyo naman pong lingkod ay makukontak dyan sa mga cellphone number ng Talk in Text o Smart 0946-6209-9633. At kung kayo naman po ay Globe users, maaari po kayo mag-text o tumawag sa 0926-306-6587. Ayun. Maaari din po kayong bumisita sa aming mga Facebook, mga kapatid. Okay, ang ating papaksain ngayon, kapatid na Aldrin, ay Who is Brother Eli? Ayun. Okay? At naalala ko minsan, meron binanggit si kapatid na Brother Eli. Kung hindi natin siya tatalakayin, hindi mapapanood yung mga programa. Pero ang atin pong bibigyan ng pansin ho dito, hindi ho yung pagkatao Ayun. ni Brother Eli, kundi yung tinataglay ng mga aral. Ayun. Okay? At kung mayroon man tayong makanti sa kanyang pagkatao, yun ay hindi masasamang bagay, kapatid natin. Tama po yun. At Apo. ipagpaon na natin, kapatid na Fernan, sa amin pong mga viewers ng programang ito, wala po tayong ibang layunin. Yes. Kundi gaya ng sinasabi sa banal na kasulatan, gaya na rin ng nakasulat sa unang 1:4:1, ito'y bahagi ng ating pagsubok. Opo. At hindi natin may iwasan na mabanggit ang ilang, hindi lang naman siyang mangangaral Opo. na ating tinatalakay. Gaya na rin ang sinasabi sa aklat ng Ecclesiastes sa Kapitulo 7, versikulo 27, Yan. narito, ito'y aking nasumpungan, sabi ng mangangaral, na inaagapay ang isang bagay sa iba upang matagpuan ang kadahilanan. Dito Yun. ay maliwanag, kapatid na Fernan. Opo. Kung hindi naman natin babanggitin kung sino yan at kanong uring mangangaral o Opo. itinuturo niyan,
hindi malalaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na mga kapatid nating talagang sumusubaybay din sa Opo. kanyang programa. Opo, ang ginagawa nating ito, kapatid na Ardin, ay sa kapakanan din ng ating mga tagapanood, ng Tama ating po. taga-subaybay. At sa kapakanan din ng atin pong mga kapatiran sa loob ng iglesia na unti-unting natatalisod sapagkat tunay na magaling naman talaga ang Yung mga popular ngaral. niyang programa Yes, ang dating opo. daan. Opo, ngayon ay sino nga ba si Brother Eli? Ayan. Okay? At sa ilang mga pananaliksik natin, ang pangalang buo ni kapatid na Eli ay Elesio Fernando Tukayo Soriano. mo. Oo, Katukayo ko yung kanyang apelyido. Elesio Fernando Soriano. Ang address, At ang address niya ay sa Apalit, Pampanga. Bagamat siya ay nasa ibang bansa ngayon. Okay, at ang edad niya ngayon ay 68 na. 68 na siya, no? Mali yung pagkakatype ng birthday niya. Pare lang nakalagay. Pero yan po ay April 4, 1947. Ipagpaumanihin nyo na po. Medyo mali lang yung pagkaka-type. Ayun, naunawaan na nila yan. At ang birthplace, kapatid na Aldrin, ay Yun, sa sa Pasay Pasay. City. Opo. At ang civil status, siya po ay single, Single, baka. hanggang ngayon. Hanggang Oo, ngayon. hanggang ngayon. At yung bagay Single. ng pagiging single niya, hindi natin yung kukwestiyonin. Syempre naman. Kaya gaya ng ating sinabi, hindi natin titirahin yung kanyang pagkatao. Okay? At ang kanya pong mga magulang ay sina Triunfo Soriano. Ang papang niya. Opo, at ang kanyang mami ay mama. si Catalina Fernando. Ayun. Kaya si Brother Eli, yan, Elesio Fernando Soriano. Maalala ko, kapatid na Fernan, tayo ay matagal din nakaanib diyan sa samahan na yan. Yun na nga. Tayo ay kulang-kulang 8 taon dahil meron pa akong katibayan nung February 3, 2010, huling dalo ko. Aha. Oo. Kaya So, naman sa kasusuri natin, Oo. napatunayan natin na siya sa bandang itong panahon, Opo. hindi na nga sa Diyos ang kanyang mga itinuturo. Mga itinuturo. Opo. At ang gusto ko rin tignan, kapatid natin, yung educational background. Oo. At gaya nga ng address, siya ay taga-Apalit, Pampanga. Ang primary school niya ay sa Tatalon Elementary School na meron siyang mataas na honor na nakuha. Yes, oo. So talaga matalino ang ating kaibigang ito. At sa kanyang high school, sa Ramon Magsaysay High School, na meron ding highest honor. No? At hindi lang basta isang honor yan. Yan ay maraming tinanggap na mga karangalan. Patimpalak. Opo. Sa mga KBP Yan. lalo. Bagamat sinasabi niya na hindi siya nagkolehiyo, pero meron tayong nasagap Na record. na record na siya ay nag-aral sa Biblo-Science, study with the highest honors. Okay? So, siya ang higit na nakaalam kung talagang nag-aral siya ng kolehiyo o hindi. Pero sa ating nakalap na impormasyon, nag-aral po siya ng kolehiyo. Okay? Ayan na. Sabi rito, meron naalala mo, kapatid na rin ng kanilang ang dating Daan Magazine? Yan. Sa pahina 4 ng serye noong January 1994, ito ay nasa pahina 11. Ganito ang kanyang sabi. Ito ang aming ipinag-aanyaya sa inyo. Suriin ninyo ang aming ipinangangaral. Huwag kayong agad-agad maniniwala. Kung mayroon kayong Biblia, tunghayan ninyo ang mga talatang aming ilalahad at mayroon naman kayong isip upang suruin ang aming ipinahayag sa inyo. Sa makatuwid, kapatid na Ardin, ang ating pagsasaliksik na ito ay meron na ring permiso mula sa kanya. Ito ang aming ipinag-aanyaya. Matandaan ko pa nga sabi pa niya dyan malay ninyo, niloloko rin namin kayo. Kaya magsuri kayo dahil may mga isip naman kayo. Sabi niya. Yan ang kabuuan talaga niya. So dito ay hinihikaya tayo na susuriin. Kaya ngayon hong araw na ito, sasamahan ninyo kami sa pagsusuri sa kanyang mga aral. Ayan. Okay? Sabi pa niya sa isang serye ng kanyang ang dating Daan Magazine, January 1994, page 2, ay ang ating pangangaral ay ibabatay natin anya sa Biblia. Tatanong tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia at Biblia ang sasagot. Sa ganoon ding paraan,
ipinapauna namin sa inyo na inyong suriin ang aming sinasabi. Yun. Kaya hindi tayo nagdadalawang isip, kapatid na Aldrin, na pag-aralan ang Kanyang mga samahan. yes, yung mga aral na tinataglay. Ito na yung binabanggit sa atin doon sa unang Juan, kapatid na Aldrin. Ito po ang sabi, Opo. mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Ayun. Ngayong umaga, kung sakaling makita natin ang kanyang mga aral ay wasto sa banal na kasulatan, ano't hindi natin paniwalaan. Kaya nga ho, Pero kapag mali. makita natin na mali ang mga aral na kanyang itinataguyod, ay ano pa ang inyong iniintay sa kanya, sa inyong inaaniban? Ano po? Ito po Ayan. ang programa na pinangasiwaan ng ating kaibigan, yung Ang Dating Daan. Ayun. Itong programang ito ay hindi pangalan ng kanyang sekta Sekta. o pangalan ng relihiyon. Programa kundi lang niya. Pangalan ito ng kanyang programa. Programa. Na dito siya nakilala. Opo. At kinopya pa nga yan nila Brad Pitt, nila Isko Moreno. Ang dating doon. Ayun. Oo. Pero makikita ho natin na pagdating sa mga pag-aaral ng banal na kasulatan ay talagang namayagpag naman ang dating daan Oho. noong mga time na yon, kapatid na Adin. At maging sa mga online, Naka-D4 pa. meron din siyang serye na Ask Brother Brother Eli. Eli. Opo. Matatanong po ninyo siya sa Online. website, sa kayo ay mga naka-online. At hindi lang yan, sa Facebook ay pwede rin ninyo siyang matatanong kung ano ang mga bagay na inyong hinahagap. At kayo ay bibigyan niya ng mga katugunang na nasa kanya naman ay inaakala niyang tama yung kanyang sinasabi. Aha. Ano po? Yan. At ang atin mga kaanib, kapatid na Adin, na hindi naman natin pinagbabawalan na wag makinig sa kanya. Oo. In fact, ako rin, kapatid na Aldin, ay hindi bumibitaw sa kanyang mga serye. Programa, Mga programa. Opo. At ina-appreciate ko ang galing, yung kagalingan, yung husay ni kapatid na Eli Soriano pagdating sa banal na kasulatan. Yun nga lang, nagkakatalo lang tayo dahil dito sa mga tinatangkilik nating mga doktrina o mga aral. Pero sa husay at galing at abilidad ng ating kapatid na ito ay talaga namang masasabi kong talagang mahusay siya. Ayan, meron din silang programa na UNTV at radio. 1350. Opo, yung La Verdad, 1350 kHz. Tapat at totoo sa serbisyo publiko. Yan. So, at hindi lang yan. Ayan. Yan, merong iba't ibang mga free medical services na kanilang itinataguyod. Parang tayo rin, kapatid na Aldin. Alam mo, masipag tong mga to. Kita mo naman. Kaya, kung titignan ho ninyo, kung sa kasipagan ng mga membro, Katapatan. Talagang tapat sa at paglilingkod, masipag. talagang hindi rin ninyo matatawaran ang kanilang ginagawa. Sapagkat yung Paglilingkod din, ano? yung kanilang paglilingkod, yung kanilang paniniwala, nakaukit na rin yun sa kanilang mga puso. Oo. Kaya, hindi natin matatawaran. Ang atin lamang tulong na magagawa ay tulungan natin silang siya sa atin. Baka may mga bagay sila na hindi pa nakikita. Ayun. At isang maganda ring programa na pinagkaloob ni kapatid na Eli. Libreng sakay yung niya. libreng sakay. Monumento to Baclaran. Baclaran. Ayan, yung libreng sakay. At tuloy na na-appreciate natin yung ganyang uri ng paglilingkod na ginagawa ni kapatid na Eli. Yan ay isang magandang tulong na atin pong pwedeng maranasan. Okay? At isa pa, meron din siyang ambulance. Yan. Kaya ako'y hanga-hanga na kompleto rin siya sa mga paglilingkod. Gawang kabanalan. Sa mga paglilingkod publiko, sa kanyang ipinangangaral. Ano po? Pero lagi ho natin tatandaan, gaano man ang mga paraparnalya na ginagawa ng iba't ibang grupo ng pananampalataya, hindi yan ang susi para masabing sila ang totoo. Kaya yun din yung sinasabi ng Apostol Pablo
sa aklat ng Roma, mga kababayan, mga kapatid, sa Kapitulo 10, Oo. versikulo 2 hanggang 3. Mm. Sapagkat sila'y pinatutuhanan ko na may mga pagmamalasakit sa Diyos, datapwat hindi ayon sa pagkakilala. pagkakilala. Kahit Yun. anong gawin nilang pursige, Opo. pagsusumakit na maitayo yung sariling kanila, hindi ito yung Oo. kalooban ng Diyos. Opo, pagkalihi sa kalooban ng Diyos, useless po yung ginagawa nating ito. Ayun. Pero ito'y makakatulong sa publiko. Ayun. Opo, ayan. At siya rin, Palit. ang kapag Pasalamatan. nagkaroon ng pasalamatan, Buong makikita ho kapatiran. ninyo, halos magbara ang mga lagusan sa apalit. Totoo. Oh, kaya pag may pasalamatan, hindi na ako nagdadrive papuntang o dadaan sa kanilang lugar sapagkat mahirap kang makalusot. At makita ho ninyo sa dinaan, napakarami ng kanilang mga mananampalataya na may Grabe. kaya. Opo, yan. Ganyan kalago ang samahan ni Ka Eli Soriano. At iba't ibang mga Bible exposition. Yan, isa dito, isa rin sa Host. nagpakilala niya ang programang ito. Yung Worldwide Live Bible Exposition na dati live pero ngayon ay dahil nasa Taping. ibang bansa na siya ay Replay na lang. replay na lang at nasa mga website nyo na lang po makikita. Ayan. Yan. Papalit na naman yan. Opo, ganito nyo na lamang siya sapagkat siya nasa ibang bansa at sa pamagitan na lamang ng mga Hook screen. up. Oo, mga satellite Yan, receiver. dyan nyo na lamang siya ngayon makikita. Okay? At ito ang maganda sa kanyang serye. Itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Ito yung paborito kong serye, kapatid na Adin, mula kay Don Manolo Aha. hanggang sa mga programa niya Sinundan sa... mo rin. Yes, talagang isa kasi ako sa tagahanga ni kapatid na Eli. Opo. At sabi ko nga sa inyo, ang pag-aaral natin ito ay walang personalan. Kumbaga, ay pag-aaralan lang. Tama po. Opo. Yan, dahil sa husay at galing ni Brother Eli Soriano, Pumakot. ay hindi matatawaran ng kanyang paghahakot ng iba't ibang mga karangalan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, mula sa iba't ibang pamunuan ay tumanggap siya ng iba't iba ring mga parangal. Ayan. Kagaya niyan, so nakikita nyo naman sa screen. At hindi lang yan, tumanggap din siya mula doon sa Federation of Filipino Consumers ng Outstanding Man of the Year. So, noong 1998 niya po yan tinanggap. Talagang sabi ko nga sa inyo, kung sa kausayan ay hindi rin ninyo siya matatawaran. At noong 1999, doon naman sa Development of Filipino Youth Incorporated, yon, tumanggap ulit siya ng Golden Heart Public Service Award. Ayun, kaya napakarami, hindi lang yan. Yung kanyang ang dating daan, Most Informative Religious Program noong 2006, binigyan siya ng Gawad Parangal. Yun. At hindi lang yan. Yun, yung iba't ibang mga plaque, mga awards na kanyang tinanggap during that time ay makikita ho ninyo. At meron pa siyang award, yung 35th Consumer Choice, yung Filipino Excellence on a Global Scale. At dito, talaga namang namamayagpag ang kanyang kabantugan, kapatid na Aldrin. Sa kabila ng mga pagsubok sa kanyang buhay, ay nananatili siyang tumatanggap ng iba't ibang mga award. Pasukin natin, kapatid na Aldrin, ang kasaysayan. History. Ang history. Kung mamamataan mo ang istorya, bago naging dating daan ang kapatid na Eli, ay ang una munang namamayagpag na iglesia ay walang iba kundi ang Iglesia Adventista del Septimo Dia. At dahil sa pagkakaroon ng iba't ibang mga iglesia dito sa Pilipinas, nang mapunta rito ang pangangaral, ay isa sa mga nahikayat dito si kapatid na Felix Manalo. Ayan. Nang nagkaroon ng hindi magandang
pangyayari sa buhay ni Felix Manalo Sa loob ng Adventist. sa loob ng Seventh-day Adventist. Si Felix Manalo, kapatid, ay isa nating mahusay na ministro. Ayun. Isang magaling nating ministro ng Seventh-day Adventist. Kaya lang sa isang hindi magandang Pangyayari, pagkakataon ay itinanan niya ang isa sa ating mga kapatid ng araw ng Sabado. Isa ito sa mga doktrina na ipinagbabawal ng Seventh-day Adventist. At siya hinihimok na ayusin, kaya lang hindi inayos, kundi ayaw niyang magpasaway at siya matigas talaga siya. siya nagmatigas. Ang ibig sabihin sa ayaw magpasaway, ayaw niyang tumanggap ng payo para maging matuwid. So ang ginawa ng ating iglesia, wala tayong magagawa kundi i-disfellowship natin siya. Okay. At sa kanyang pag-alis sa ating pag-disfellowship sa ating iglesia, nagtayo siya ng sarili niyang iglesia. Ayun. Kung tawagin ito ay Iglesia ni Cristo. Pero hindi sa Iglesia ni Cristo ang tuon natin ngayon. Nasangkot History lang ang Iglesia lang yan. ni Cristo dahil sa istorya. Dahil sa history. Okay? Then, dito sa iglesyang ito, May kasama siya dyan eh. hindi siya nag-iisa. Sino kasama niya? Si Chopilo Ora at si Perez. si Chopilo Ora at si Mr. Nicolas Perez. Hindi naglaon, hindi sila nagkasundo. Hanggang sa sumiklab yung tinatawag na Ora Rebellion. Ayun. At dito na nga, humiwalay sila Ora, nagsama si Ora at saka si Perez. Ayan. At sila ay nagtatag ng iglesia na tinawag na Verdadera de Cristo. Wala pang SEC noon, wala pang Security and Exchange Commission. Kundi noon ay Bureau of Trade and Commerce pa lang. Noong 1921. Nang humiwalay sila Perez at Teofilo Ora, ay itinatag nila ang Verdadera de Cristo. Ayan. Pero hindi sila naging panatag sa isa't isa. Sila ay nagkaroon din ng hidwaan. Usapin. Nagkaroon din ng problema. Mula sa pangisawaan, sa aral, hanggang sa pananalapi. Hanggang sa nagpasya, si Nicolas Perez na humiwalay. Na humiwalay siya kay Teofilo Ora. Ayun. At bago natin makalimutan, noong 1921, Verdadera de Cristo. Pero pinalitan nila yan ng pangalan, ginawang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Nang humiwalay na, sila ay maghiwalay na ni Teofilo Ora, ang itinatag naman ni Nicolas Perez noong 1931, kung yung natatandaan mga kaibigan, ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Ayon. At ito ay inirehistro noong 1936. So 5 taon ang itinagal niyan bago na parehistro. Yun. At ang mga magulang ni kapatid na Eli Soriano ay dito na paanib. Sumama diyan. Apo, dito sa Iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, sila Tatay Triunfo Soriano at Nanay Catalina Fernando. At syempre, dahil dito na paanib ang kanyang mga magulang, maging si Eli Soriano, dito rin napabilang. Na ang pundador nito ay walang iba kundi si Mr. Nicolas Perez. At ang mga kabilang sa Board of Directors ay si Miss Libita Gugulan at si kapatid na Eliseo Soriano. Yan ang kasaysayan po. Ngayon, pagkaraan ng ito yung Articles of Incorporation. That the official name of the society will be called the Church of God in Christ Jesus, the pillar and ground of the truth, Iglesia de Dios en Cristo Jesus, columna y apoyo de la verdad. O Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, that the central office of this society shall be situated at 530 Natividad Street, Pasay City. Yun yung nasa Article of Incorporation nila. O nasa bylaws nila yung kasama. Ayan. Then, noong 1944, ay yung kanilang membro na si Abilino Santiago ay tumiwalag. Bakit siya tumiwalag?
Kasi during the time, itinuro na ni Perez na sabi niya na siya yung punong Punong kahoy. kahoy. Kung natatandaan mo yan, kapatid na Aldin, na si Perez ang siyang punong kahoy na binabanggit doon sa Kawikaan chapter 3 verse 18 na ganito natin mababasa. Siya ay punong kahoy ng buhay sa mga nangahawak sa kanya at mapalad ang bawat isa na nangamamalagi sa kanya. Yun. Sapagkat nalalaman ni Abelino Santiago na ang puno ng kahoy ay hindi talaga tumutukoy kay Perez. Kaya siya humiwalay. Pero marami pa rin ho dyan ang nanatili sa iglesyang yan. Ngayon, sabi ni Eli, doon sa, kung natatandaan mo yung unang hirit. Oo. Sa GMA. Doon sa araw ng linggo, January 25, 2004. Actually, kapatid na ang totoo niyan yan ay kinuha ko, sinitas ko, doon sa pulyeto mong iniingat-ingatan. Oo, tama. Ayan, doon sa unang hirit. Ganito ang sabi niya, nung araw na bata pa ako, sabi ni Eli, yung Quezon Boulevard from Pasay, nilalakad ko yan, galing ako sa Pasay, tapos yung buong kahabaan ng Taft Avenue hanggang sa Quiapo, at mula naman sa Quiapo, pauwi naman sa Pag-asa, sa may likod ng SM City, kami doon. Nilalakad ko yan. Alas 2, alas 3 ng madaling araw. Nag-aaral po ako ng Biblia noon. Doon sa kapatid na Nicolas Perez sa Pasay. Nilalakad ko yan. So dito makikita ho ninyo talagang nag-aral siya. Nag-aral talaga siya kay Perez. Kay Perez. Opo. Kaya siguro yung husay niya, kay Perez din niya yung napulo. Namana sa kanya. Yes, yung galing niya sa debate, kay Perez din niya yung at maging ang husay niya sa pagbuklat at panalata ng kasulatan. Ayan. Brother Eli was baptized on April 7, 1964. 3 days after his 70th birthday. Called by God in his fold, Brother Eli became interested that time to become a church worker and pursue it by attending ministerial classes under Brother Nicolas Perez. Ayun. At kaya yung kanya sinabi ay documented naman yan, kapatid na tama po. Aldin. Ito ang katibayan na siya ay membro ng Church of God and Christ, the pillar and ground of the truth. Yung pinangangasiwaan ng kapatid na Perez. Nicolas na Perez. At ang General Secretary diyan, kapatid na Aldin, ay si Libita Gugulan. Ito po yung kanyang ID nung time na yon. At minsan meron ako narinig, kapatid na Aldin, na hindi siya natiwalag. Hindi siya sabi niya, hinahamon niya tayo na wala raw tayo mailalabas. Natiwalag siya sa suhay. Pero mamaya, titignan natin dadakuan natin ho yan. Kung wala nga, kapatid na Aldrin. Lalong-lalo na yung mga miyembro dyan, dati kong mga kasamahan, antabayanan po ninyo. Opo. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, meron kang tangang-tangan na hiniram ko sa iyo, kapatid na Aldrin, yung himnaryo. Tama po. Ng 1990, doon sa ikalawang saknong. Sa pahina 44. Si Kristo ang buhay, ilaw sa puso'y tanglaw, nating lahat na tinawagan sa iglesia ng Diyos na haligi at suhay na ating kaligtasan. Suhay, So talagang ipinapamayagpag niya yung iglesia ng Diyos, haligi at suhay na ating kaligtasan. Ayun. Noong panahon, ang nangangasiwa, ang kapatid na Perez. Ayun. Na doon siya kaanib. Ayun. Oo. Na ipinangaral din niya ng kaligtasan ay makikita mo sa loob ng iglesia na yon. Okay. So, at maliwanag yan. 1975, nang dumating ang nakalulungkot na yugto ng buhay kay kapatid na Nicolas Perez. Ayan. Nang siya ay binawian ng buhay. Ayun. Okay? Ang kanyang itinatag ay Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan. Tapos, nung siya namatay, ipinasa ang pagiging presiding general secretary kay kapatid na Libita Gugulan. Siya ang ginawang tagapangasiwa ng kapatid na Nicolas Perez.
Pero during the time ng ipinasa kay Miss Libita Gugulan, makikita ho ninyo na hindi ito tinututulan ni Mr. Eliseo Soriano. Ni Brad Eli. Opo, siya ay Pabor. nananatili at pabor sa nangyaring yon. Aha. Kasama sa mga pumirmang yan, si kapatid na Eliseo F. Soriano, Na yun. si Mr. Manuel Bacosa, kailan niya na pinirmahan noong June 15, 1975. So sa makatwid, hindi tumututol si Mr. Eliseo Soriano na si Miss Libita Ang mga Gugulan siwa. ang mga siwa bilang presiding general secretary. Oho. Ayun. Merong tumutol nga, kapatid na Aldrin, doon sa pangangasiwa ni kapatid na Gugulan. Ang tumutol dyan ay si Tonyo Santiago. Na yun. Ang ginawa nila, dahil tumutol si Tonyo Santiago, sinuspende nila si Tonyo Santiago. Ayun, at ang isa sa mga pumirma sa pagsuspending yon ay si Mr. Eliseo F. Soriano at si Miss Libita Gugulan. Yun, saan natala ang dokumentong ito? Diyan sa Circular Letter bilang 10, Agosto 15, 1975. Ayan. So, ibig sabihin, nung mga time na ito, buong taong ito, ay ayos pa ang kanyang pakikitungo kay Gugulan at wala pa siyang katutol-tutol. Pumipirma pa siya. Opo, ayan. Kaya sabi niya noong panahong buhay pa si kapatid na Nicolas Perez, naniniwala akong tama yung kanyang ipinangaral na aking sinampalatayanan. Yan ay natala sa ADD Magazine, February 1989 sa pahina 4. Ayan, isa pa. Eto na. 1975, okay pa ang kanilang ugnayan. Samahan nila. Pero during habang matatapos na ang taon, nagkaroon ng hidwaan sa kanila ni Libita Gugulan. Hanggang sa napunta doon sa usapin na kinakailangan humiwalay na at umalis na nito ni Eliseo Soriano sapagkat tinutulan na nila yung pamumuno ng babae sa iglesia. Ayun. Sapagkat ayon kay Eliseo Soriano, ang dapat na namumuno sa iglesia hindi dapat babae, kundi dapat lalaki. At ang karapat dapat doon hindi si Ninita Gugulan, kundi si kapatid na Eli na dapat. Ayun. 1976, kapatid na Aldrin at mga kasama namin sa Himpapawid ay tinanggal, sinuspindi si Mr. Eliseo F. Soriano. Ayun. At hindi lang siya, meron siyang kasama niya si Mr. Manuel Barosa Jr., si Mr. Noli Dacer, at si Mr. Philip Rason. Ayun, sila po yung mga tinanggal noong 1976. Ibig sabihin, hindi na sila kaanib noon, nang sila tinanggal, hindi na sila kabilang sa membro ng Iglesia ng Diyos Suhay. kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan na ang nangangasiwa ay si Miss Libita Gugulan. Saan po yan natala? Diyan sa Circular Letter bilang 6, 1976. Kaya kung sasabihin nila wala tayong katibayan meron na siya ay sinuspende o tiniwalag, meron po. Tsaka tandaan nila, kapatid na Fernan, kaya siya umalis dahil hindi raw pwedeng mamuno o mga siwa ang babae. Dapat daw lalaki. Ayun. Tanungin niyo po siya, dapat po lalaki. Oo. Kung may gusto kang i-inject, kapatid na dito, panahong ito, nangyari na nga, tinanggal na nga siya. Ayun. Sabi doon sa Circular Letter bilang 6, 1976, sa lahat ng mga kapatid kay Kristo Jesus, alinsunod sa Artikulo 4, Section 1, ng Patakarang Batas ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan, ang mga pamunuan at membro sa iglesia na dapat itiwalag ay yaong tinutukoy sa talatang 2 ng nabanggit na artikulo. Batay sa disiplinang nabanggit sa itaas, ang pangasiwaan ng iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at suhay ng katotohanan ay makatwirang ipinaiiral ang pagpapatupad ng panuntunang ito at walang pasubaling itinitiwalag ang mga sumusunod. Una, Eliseo Soriano, unang-una sa mga itiniwalag. Severina Jose
Nole Dacer, Manuel Barosa Jr. at 13 iba pa. Ang pagtitiwalag na ito ay nagkakabisa ngayong ika-21 ng Pebrero 1976 pagkatapos na lagdaan ng lupon ng mga patnugot at sinang-ayunan ng kapulungan ng mga manggagawa. Ayun. So napakaliwanag, Tiwalag kapatid talaga na, siya sa Alvin. suhay. Talagang itiniwalag siya. Kaya Anong kaso? mali yung sinasabi niya na hindi Walang siya itiniwalag. maipapakita, oo. Na walang maipapakita. Ang totoo, meron. Tiwalag siya. Opo, ano ang kaso, kapatid Ladrin? Kaya bawal ang pamumuno sa iglesia Oo. na babae. Sa makatwid pag-aaklas. Nag-aklas sila. Nag-aklas siya. At yan ay ground for dismissal o ng ano tawag diyan, o pagtiwalag. Ano po? At ito yung actual na larawan Original. ng ano na yan, ng circular na yan ng pagtiwalag kay K.L. Soriano noong 1976 na hindi ito mapapasinungalingan ng kahit na sino. Ayun. Opo, ayan. At ang isa pa na gusto nating maipakita sa atin pong mga taga-subaybay. Ayan. Noong naitiwalag na siya, March 30, 1977, kapatid na Aldrin siya ay nagparehistro ng kanyang sariling iglesia. Samahan, oo. Yes. Nung siya tumiwalag, nagtayo siya ng sarili niyang iglesia. Alam mo ang pinangalan sa iglesia niya? Ito, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan. May napansin ka ba doon sa kanyang itinayong iglesia, kapatid na Aldrin? Hindi na suhay, Saligan na kundi saligan. Kaya sabi niya, ito ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan. Pero sa puntong ito, hindi siya ang tumayo bilang presiding minister. Ginamit niya rito si Mr. Fermin Calma. Ayun. Noon, para bang gumamit siya ng dami ng tao. Pero yan ay nasa ilalim pa rin ng pangasiwa ni Mr. Eliseo Soriano. Ayan. Yan po yung mga artikulo, yung kanilang rehistro. Nakikita ho ninyo yan sa screen. Maging yung pangalan ng kanilang iglesia. Okay po. Ngayon, sabi sa Article of Incorporation nila, doon sa kanilang pagkarehistro, that the iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan. Yun, hindi na suhay, ano? Haligi at saligan ng katotohanan is a religious denomination. This church is an independent society and not affiliated or part of any other church. That the principal office of the church shall be located at Bacoor, Pampanga at Barangay Tinahero. Yan ang nakalagay sa kanilang Article of Incorporation. Kaya makita natin talagang nagtayo sila ng kanilang sariling iglesia. At ito na nga, kapatid na Aldrin, yung himnaryo na iyong tawag dyan na aking nakuha sa iyo. Ang iglesia ng Diyos lamang ang tanging katotohanan. Makita ho ninyo, ang iglesia ng Diyos lamang. Yan. Ang iglesia ng Diyos, yung tinutukoy niya, siyempre, yung inaaniban niya. Ang tanging katotohanan, tinutukoy na dating daan, ang mga hindi kilala na mula sa ibang bayan, ibabangon dating tunay sa malayong silangan, dito ay hinulaan, mababangon dating bayan. Ngayoy, ibinabandila naming inyong kababayan sa Pilipinas na bayan. Ayan, talagang andun na yung pagsusumidhi na kanilang talagang ipinangangalandakan na ang kanilang iglesia lamang ang siyang tunay na iglesia nga sa Diyos. Ayon, ngayon, dumating ang pagkakataon, kapatid na Alfred, nasilip ni Libita Gugulan yung kanyang iglesyang itinayo. Nagdemanda si Libita Gugulan at ang idinimanda niya, samantalang ang ginawang dami ay si Fermin Calma. Di si Fermin Calma ang idinimanda noong time na yon. Ang issue ay yung kanilang trademark, yung pangalan ng iglesia.
Kasi tingnan mo nga naman, parehong-pareho. Pareho, oo. Iglesia ng Diyos, haligi at saligan. Yung isa naman, haligi at Doon lang nagkatalo. suhay. Yung suhay at saligan, doon lamang nagkatalo. Ano, yan ay nasa documents, Security and Exchange Commission, case number 1774. Yung kanilang usapin. 1978, si Mr. Pelomeno Hison ay humiwalay sa grupo ni kapatid na Eli Soriano. Ito isang mahusay rin nila itong manggagawa at binigyan din ng posisyon sa kanilang iglesia. Pagkalipas ng ilang panahon, 1988, yung nangyaring demandahan sa pagitan ni Levi Tagugulan at Fermin Calma sa issue ng pangalan ay natalo po si kapatid na Fermin Calma. Siyempre, natalo na rin si kapatid na Eliseo Soriano sapagkat siya naman ang pinakautak nito. At yan ay nilagdaan ni Judge James Abugan. Yon, kung familiar sa inyo yung judge na ito. Pagkaraan ng ilang panahon, April 30, 1980, muling nagparehistro si kapatid na Eliseo Fernando Soriano ng isang panibagong iglesia. Ang iglesia ay ito. Ang mga kaanib, kasi nga natalo siya. So, gumawa ulit siya ng panibagong pangalan. Ang mga kaanib sa iglesia ng Diyos, kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas Incorporated. So, makikita mo na dito, kapatid na Aldrin, meron naman siyang idinagdag. Idinagdag niya yung sa bansang Pilipinas. Ayun. Ang presiding minister na rito ay si Mr. Eliseo Soriano na. Siya na. At ang document ay nasa SEC registered number 92658. Kaya itong ating ginagawang ito, hindi ito gawa-gawa lamang. Ito dokumentado. Isang dokumentadong pagpapahayag. Sabi doon sa Article of Incorporation nila, that this religious society or organization shall be called, ang mga kaanib ng Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan sa bansang Pilipinas, that the principal office of the corporation is to be established and located at Bagong Pag-asa Village, Apalit, Pampanga. Ayan. So, ito yung nakalagay sa kanilang Article of Incorporation. Pagkaraan uli ng ilang panahon, 1993, napansin ni Maximo Nieto na ganun pa rin naman ang pangalan, halos walang binago. Nagdagdag lang. Kaya muli itong nagkaroon ng usapin. Nagdemanda na naman. Nagdemanda uli. At syempre, dahil ang korte naman ay patas, kahit sinasabi ni Ka Eli Soriano noong una bias, pero ang totoo ay patas, kasi nga naman kung titignan ho ninyo, talagang dapat palitan. Dahil pareho ang pangalan. Ayun. So, hanggang sa naging usapin at nagtalo sila sa korte at lumabas ang desisyon ng Security and Exchange Commission sa pamamagitan ni Judge James Abugan na ito yung kay James Abugan yung natalo siya. Wherefore, in view of all foregoing respondent, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng katotohanan is hereby ordered to change its corporate name to another name not similar to any name already used by a corporation. Ang nangyari, pareho rin nang ipinalit niya, nagdagdag lang siya ng kapiraso. Nilagyan lang niya ng sa bansang Pilipinas. Ayun. Hindi pa natatapos ang usapin, kapatid na Alfred at mga kasama sa Impapawid. 1993, nagtayo siya uli ng panibagong iglesia. Take note hindi pa tapos yung kanilang demandahan. Ang kanyang itinayong iglesia ay Bayan ng Katotohanan Incorporated. Ayun, na ang presiding minister nito ay si Mr. Eliseo Soriano. Ayan po, at nakikita ho ninyo sa screen kung yung natatanda ng logo at yun ang katibayan ng kanilang pagkakarehistro. Ayan. At sa mga sumunod na pagkakataon, inilathala, ganito ang ating mabasa sa kanilang article, that we, the undersigned, all of legal age, have this day voluntarily associated
and associated ourselves for the purpose of forming religious corporation in accordance with SEC 116 of the Corporation Code of the Philippines, and we certify, first, that the name of this corporation shall be Bayan ng Katotohanan Incorporated. Second, that this religious corporation is an religious organization and an independent organization. It is also known as the City of Truth. Ayan po. Makikita ko ninyo talagang yan ay nakarehistro rin sa SEC. At sabi niya, that I, Eliseo Soriano of legal age, Filipino, and resident of K-40 Bagong Pag-asa Subdivision, Apalit, Pampanga, after having duly sworn in accordance with law, do hereby depose and say that I am the presiding minister of the Bayan ng Katotohanan Incorporated. Ayun, so makikita na po niyo talagang dito inamin na niya na siya ang presiding minister. At sa likod nito, sa likod ng katunayang ito, siya ang nagtayo ng iglesyang ito. Ayun. At ito ay pinirmahan ni Attorney Benjamin Alba noong December 14, 1933. Kaalinsabay o kasama sa mga pumirma sila Mr. Eliseo Soriano, Danny Navales, kasama na rin si Daniel Rason, si Josel Malyari, si Mr. Freddy Cabanilla, si Mr. Arcadio Malyari, at gayon din si Renato de Malanta. Ayon, sila ang pumirma sa nasabing pagtatatag ng panibagong iglesyang yon. 1994, sa demandahan na naganap noon, ay muling nanalo si Maximo Nieto doon sa kanilang ipinaglalaban na pangalan ng iglesia. Ayun. Kaya nga, dito makita ho ninyo, hindi pa tapos ng usapin. Pero nagtayo na si Kaeli ng panibagong iglesia. Siguro nakikita niya na during that time ay talagang matatalo naman ulit siya. Ano po? Ayan. At ito po ang lumabas na desisyon ng korte noong November 20, 1995. Respondent, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, saligi at saliga ng katotohanan sa bansang Pilipinas is hereby mandated to change its corporate name, not deceptively similar or identical to the name already used by the petitioner. Ayon. At yan ay nilagdaan ni Hearing Officer Sobel Yasay Murillo. Ayan, kaya muli na naman siyang natalo sa demandahang ito. December 1995, pagitan ng 1995 at 1996, ay hindi matanggap ni Eliseo Soriano ang nangyaring pagkatalo. Mm-hmm. Kaya siya ay nagsumiti siya ng file of motion to set aside para muling mapag-usapan. Ayun. At kaya lang noong October 7, 1997 ay naglabas ng result ang korte at si Mr. Eliseo Soriano ay talagang tinalo na naman sa panahong ito. Yan. Sabi, wherefore, the instant petition for review is hereby denied. So, hindi yun tinanggap, i-denied yun. At ang pumirma dyan, si Associate Justice Manila Court of Appeals, Mr. Sancio Garcia, at si Miss Laila Bidalion Magtosis, at si Miss Marina Boson. Okay, kaya doon ay hindi na nakapalag si Kaeli Soriano. Mm-hmm. At panahon yan, meron naman siyang pinangasiwaan yung Bayan ng Katotohanan, kapatid na Arlene. Pero hindi siya nakontento. Mula doon ay tinatag pa rin niya ang Church of God International
sa kabila ng meron na silang itinatag na bayan ng katotohanan. At ang Article of Corporation, ay ganito ninyo mababasa, that I, Eliseo Soriano of legal age, Filipino and resident of K-40 Bagong Pag-asa, Subdivision Apalit, Pampanga, after having duly sworn in accordance with the law, do hereby depose and say that I am the presiding minister of the Bayan ng Katotohanan Incorporated. Makita ho ninyo, umiiral pa yung iglesyang ito, pero mayroon na naman siyang muling ipinasok na panibagong iglesia para iparehistro. Ayun. So dito makita ho ninyo, panay na lang pagpaparehistro ni kapatid na Eliseo Soriano. At ang masaklap pa niya sa sa mga pagpaparehistro niyan, may napansin ho kami, maging ang aral kapatid na Aldrin, ay nagbabago-bago din. Mamaya ho, pagka kinaya ng ating oras ay isisiwalat ho natin pa yan dito. 1995, nagparehistro siya ng panibagong samahan. Ang presiding officer ay si Mr. Eliseo Soriano uli. Naalala mo ba kapatid, ang iglesyang itinayo niya noong 1995? Oh, yan yung iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasaa, Sahaya, o Yaha Incorporated. Medyo nakakabulo lang kapatid kapatid na Aldrin. Kaya ito nang napuna ito ng Iglesia ni Cristo, tampulan siya ng tukso. Ayun. Totoo naman, napakahirap nitong bigkasin. At marahil, pati siya nahihirapan din dito Ayun. Iglesia ni Yahawaha at ni Yahawasa, Hamasayaha Incorporated. Ayun po mga kaibigan ko sa Impapawid, subukan ninyong banggitin kung hindi rin kayo mauutal. Parang ang ko na rito kapatid na Aldrin, ang basa ko na rito, ito isang uri ng pag-uormentado. Ayun. Sapagkat lagi na naman siya tinatalo. Kumbaga, ito na lang ang inano natin, baka dito. Naisipan, manalo tayo, walang kaagaw. Pero take note, sa panahon ito ay nakarehistro rin ang kanyang yung kanyang iglesia, yung Bayan ng Katotohanan Incorporated. At 1995, muli na naman siyang nagparehistro at ito naman ang kanyang inirehistro. Ayan. Pagkaraan ulit niya, siguro nahirapan siya kapatid na Aldrin. Nagpalit siya ng panibagong pangalan. Instead na iglesia ng Yahawa, ganon, ay ipinalit niya yung panibagong iglesia na Church of God. Yan, yung Member of Church of God International Incorporated. Ayun. Pero ewan ko kung natatandaan mo nung una kapatid na Aldrin, ang kanyang pangangaral, ang iglesia na kanyang pinangasiwaan ay pang Pilipinas lang. Pang buong Pilipinas lang. At ito ay hindi sabi niya yun, pang Pilipinas lang naman. Inaamin niya rin nung araw. Ayun, naamin din niya. At least yung ating sinasabi ay makabuluhan. Opo. At hindi ito gawa-gawa. At ikaw saksi ka dyan kasi dyan ka galing Ayun. Pero makita ho ninyo ngayon, hindi lang ito pang Pilipinas, kundi pang buong mundo na ito. International. Member of Church of God International Incorporated. Ayan. Kaya lagi ko itong binabasa doon sa aklat doon sa magazine na binigay mo, yung unang hirit, araw ng linggo, January 4, 2004, hindi magtatayo ng sarili mong iglesia sa Pilipinas. Ayun. Sasangkap ka na lang. At yung isa na yon, hindi papayag ang Diyos na maging dalawa yon. Ayun. Kung napansin mo kapatid na Andrin, hindi pa man natatapos yung usapin, nagtayo na siya ng iglesia, yung Bayan ng Katotohanan. Pagkatapos umiiral pa yung Bayan ng Katotohanan, itinayo pa niya ito. Yung yung Member of Church of yung Iglesia of Yahawaha. Tapos nagtayo ulit siya ng panibago. Ilan ang iglesia yung naitayo niya? Ang dami na. Marami na ho yun. Pero sabi niya rito, hindi magdalawa. Kasi siya nakaapat. Nakaapat. Ay, paano natin mapapagkatiwalaan sa isang simple kong pag-a-analyze? Paano mo ngayon kapatid na Aldrin pagkakatiwalaan yung ganitong uri ng doktrina o yung aral? Samantalang nagsasalunga-salungatan. Ayan. Kaya nga kapatid na Peran, mapapatunayan natin na siya nga ay hindi na talaga sa Diyos. Ang aking may paniniwala noong araw, siya ang nilagay ng Diyos. Yun. Pero kung ang Diyos nga ang tumawag sa kanya,
dapat walang pabago-bago o paiba-iba yung aral niya. Oo. Sabi sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Ayun. Hindi lang pangalan pa iba-iba, Oo nga. pati maging aral na rin. Maging aral din. Kaya nga, pag nanonood ako ng mga serye ng mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo, yung Soriano, Kontra Soriano. kontra Soriano. Oh. At kung titignan ho naman ho ninyo, halos hindi naman edited talaga yung iba ron eh. Siya rin, tsaka siya rin Talaga siya rin. At Oo. boses din niya yun. Oo. So, kaya nga, tama yung sinasabi mo kapatid na Aldin. Sa mga bagay na ito makikita ho natin Na hindi sa talaga pagsusuri siya. natin Oo. sa pamamagitan ng banal na kasulatan at sa pamamagitan ng kanyang mga latala, hindi siya ang tunay na sugo ng Diyos Ayun. sa panahong ito. Opo. At isa pa doon sa kanyang ipinahayag, para hindi magdalawa, sabi niya, huwag kang magtatayo ng sarili mong iglesia, kundi sasangkap ka lang doon sa katawan o iglesyang nandoon at o sa katawan o iglesyang nandoon at itinuturo na ng Diyos sa Biblia. Sasangkap ka na lang. Ayun, kaya nga napansin mo na yung kanyang pangalan iglesia, member of Church of God International. O mga kaanib, Iglesia ng Diyos International. Yan. Talagang isinangkap niya para maging tunog katotohanan. Oo. At kilala mo ba yan, kapatid na Aldrin? Ako yan Oo. Yan katibayan. Yan yung harap ng apalit. Oo. Yun nasa background. Ayun, background. Kinuha ko yung ipagpaumanin mo, kapatid na Aldrin. Ay, may address pa. Tama-tama, sa susunod na taon, gagawa na naman sila ng bagong ID niyan. Oh, batang-bata ka pa dyan, kapatid na Aldrin, ano? Talagang Yan. walang tulog yan eh. Ayan. Kita mo, dito ka na naaanib ngayon. Yan. Dito sa member of Church of God International. Dito sa panibago Pero niyan, meron din akong ID itineration. mga kababayan, mga kaibigan, at kapatid na Fernan. Oo. Na-issuehan din kami ng ID ng Bayan ng Katotohanan. Ganon. Kinuha lang nung destinong manggagawa. Oo. Yun. Kaya hindi lang dyan, meron pa. Meron pa. Oo, oo. meron pa. Tsaka yung aking birth certificate, nung nabinyag, 3 nga yung inaniban ko eh. Sa kanya, isang puno lang eh. Oo. Oo. Yung ako'y nabinyagan dyan, meron pinapirmahan, ang nakalagay pa ron, may mga pandaraya din siya eh. Ang Talaga? pipirmahan mong form, nakalagay doon, mga kaanib, Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, haligi at saligan ng Bayan ng Katotohanan sa bansang Pilipinas. Yung form na yun Oo. Tapos yung yung ID, yung Bayan ng Katotohanan, kulay blue, Oo. pahigayan. Aha. Ngayon, eto naman ngayon yung bago. Bago. Kinuha yung ID namin ng Bayan ng Katotohanan, yan naman ang ipinalit. Oo. Yung mga kaanib Iglesia ng Diyos International. Oo. Meron ako napansin dito, sa likod ng ID mo, in case of loss, please return, discard to the nearest ADD Coordinating Center or to ADD Convention Center, Barangay Sampaloc, Kapalit, Pampanga 2016 Philippines. So, at ang number ko diyan sa barcode TAL0047. ayun ang itatanong ko Kailangan sana. kahit maiwan mo yung ID, oo. isasabihin mo sa lokal na dadaluhan mo, ito po ang number ko, TAL0047. Alam nila yan yung mga kapatid yan. Talagang Kahit maiwala mo yan, oo. meron kang Alam mo. tandaan mo yung number mo, isulat mo yan sa harap ng Biblia mo. So ito hindi ito mapapasinungalingan. Hindi po. ng At ang mga- nagbinyag sa atin, kapatid na Fernan, ay si Brother Danny Navales. Si Brother Navales mismo. Oo, yan Ayun. bibinyag yan. Kaya pag ikaw ay miyembro dyan, sasabihin mo, nagbautismo sa'yo si Daniel Rason, si Eli, si Brad Eli, ay hindi ka galing dyan. Hindi nagbibinyag yung magtsuhin. Kasi malaking kahihiyan kapag sila nagbinyag at aalis yung miyembro na yon. Ganon. So, Ayan po. so maliwanag ho yun, mga giliw naming mga taga-subaybay. Ayun, At ganito, ang tawag Inipon yan, ko yan eh. Mga ganito, souvenir. iniidolo, kapatid na Aldrin Ruetas, si kapatid na Ito, Eli wallet Soriano. size yan eh. Nasa gitna, mga kaibigan. Yan. Ito, Nilalagay ko nung. Ito sa The Old Pat Magazine, yung nasa gitna. ito ho kasi mga Magkadalawa yan. kaibigan, Ito sa himnaryo yan galing. ay kamay ko yan. Hinawakan ko at tinutok ko sa Litrato laptop niya. at pinicturan ko. Ayan, at isinama ko sa pag-post ng ganyan. Tapos yung dalawang litrato, yan ay magkakahiwalay na litrato, kapatid na Aldrin na pinagsama-sama ko lang. Magkamukha nga raw kami. Oo. Kaya dito makikita nga ninyo mga kaibigan.
At naniniwala ako, kapatid na Aldi, na ang mga membro rin nito, may mga ganyang litrato rin. Ay, sigurado, lalo sa mga bahay, Sa bahay. istante, nasa ibabaw ng TV. Oo. Kasi ganyan kami maniwala kapag tinuring naming mga ngaral. Oo. Ang paniniwala nga namin, siya yung kinatuparan sa 9:15 ng Ecclesiastes Oo. na siya raw yung dukhang pantas. Pero ngayon, Oo. mga kababayan, mga kaibigan, Oo. ay tsaka yung mga dating kapatid yan, dukha pa kaya yan? Naku po. Ewan ko lang oo. Ibigay- Kung yun ibigay- ang mga kayamanan na yun, na Oo. pagsikapan niya sana, maaari pa yun. Oo. Dahil ang kamay ng masipag, talagang Yes, papaunlari. oo. Pero kung galing sa kinalakal ang salita ng Diyos, Yun. ay nakalulungkot isipin. Oo, oo. At ipaglilingkod namin yan sa mga susunod pang pagkakataon ng ating pag-aaral. Ayun. Ano? At hindi lang yan. Meron pa akong nakita sa loob, Yan. sa likod ng iyong himnaryo, kapatid Ayun. na Yan talagang Aldrin. inaniban ko. Ipag-form, pag-ahon mo sa Bautisaryum, sa Apalit, Pampanga, bibigyan ka ng form, yan ang nakalathala. Yan. Siya yung punong tagapangasiwa, si Yun. kapatid na Eli. Oo. So, talagang ang puno ng sambang ito ay siya. Si Brad Eli. Oo, talaga. hindi si Kristo. At lagi naman siya sabi, kailangan puno sa puno. Ayun, Pag may pagdebate, siya talagang inaangkin niya na siya ang puno. Ngayon ata, dalawa na silang magtsuhin eh. Dalawa na sila. Oo, ang unang himnaryo namin, nung 2003 nilabas yan, Oo. siya lang ipinakikilala niya. Oo. Oo, dahil natalo sa botohan yung pamangkin niya, ngayon, unti-unti niya na lang ipinakikilala. At ngayon, sa bagong mga himnaryo, siya ata ang nasa harap at yung nasa likod, yung pamangkin. Oo, si kuya nila, Oo. yung Daniel Rason. Daniel Rason. Oo. Oo. Ayun. At Yan ito ang apalit, kanilang yung harap, convention yung center. labi. Yung apalit. Ayan. Sa tingin ko pa lang, kapatid na Ardin, maganda sa loob niyan. Aho, kaya No. lang puro patinda eh. Ganun. Oo, puro paninda ng lumpia, palamig, meron din diyang lumpiang sariwa. Aha. Marami. At yung lugawan ang mas mabili dyan. Oo. Yung sopa, siya. wala Masarap ang ganun. pandesal dyan, malunggay. Talaga? Aho. Pero, hindi ba tindahan yan? Hindi. Ay, di ba? Sa gitna. Nasa gilid lang yung mga tindahan. Alam mo, Pero- kapatid na Ardin, kapag nilagyan dyan ng malaking S tsaka M, SM na yan eh. Anyway, anyway, yan po ang kanilang convention center Oo, dyan sa pinakasentro ng mga Pampanga. tiga-dating daan. Yan, at Ayan. yan, ang daming tao na pasalamatan, kapag araw ng pasimula. pasalamatan, Tuwing Sabado nila yan ginaganap. ginaganap. Oo. So, Brother Perna. Kasi napakahalaga rin sa kanila ng Sabado. Oo. Oo. Anong kaya- dahilan? Kasi pasalamat. Yun daw yung natatanging paghahandog sa Diyos. Hindi naman pangilin. Ayun, hindi. Para hindi. wag daw Pasalamat mapareha lang. sa ating mga Adventista ngayon. Maiba lang. Oo, maiba lang siya. Alam niya yung kahalaga ng Sabado eh. Hindi lang dyan ako natutuwa, kapatid na Aldi. Maging doon sa pinakita mo sa aking himnaryo, Aha. yung mga kanta, yung mga adaptation, doon ako naliligayahan eh. Kagaya nito, Ayan. yung Daong ng Pag-asa. Yung tono ay katono ng Man A Man Without Love. Abay, kakaibang himnaryo ito. Ano po? Ibig sabihin, madali lang pala gumawa ng himnaryo, kapatid. Sarili niya. Kahit mga circular song, ay papalitan Kaya. lang natin ang lyrics. Ayun. So, Hanggang ngayon, kinakanta yan. Kapatid na pera. Oh, pag yung A Man Without halimbawa, Love. mag-iisang taon ka sa loob ng iglesia, special number mo yan. Oo. Sa harapan mo yan. Ah, Tsaka yung between ano yan? dito naman sa kabilang Sa bahagi. kanan. Yung ang titulo ay Punong Kahoy ng Buhay. Ang Yun. tono po niyan ay adaptation ng Bituing Marikit. Marikit. Aba, matindi talaga. Mga ano? ginawa niya. Oo, ang galing, ano? Oo. Nakapagbuo Kaya siya sabi ng ko sa'yo, hinahangaan ko yan eh. Yung Pasuyo Kung Wagas adaptation, All of a Sudden. Ayun, No? all Talaga- of a sudden. Talaga namang ang galing, ano? Ito namang isa. Paglilingkod ko ay samahan. Adaptation by Pilipinas Kong Mahal. Kasi pinagbawalan din sila ng suhay eh. Kaya gumawa siya ng sarili nilang himnaryo. Nakailang palit na ho yan, kapatid na Perna. Ganun ba? Bago-bago na yan sa akin eh. Oo. Pero itong himnaryo na ito, wala na ito. Hindi, nandyan pa rin Diyan pa rin ngayon. yan. Okay. Nandyan pa rin yan ngayon. Okay. Pati yung constantly. Oo. Ito na nga, yung salamat sa iyo. Ang tono ay constantly. Ayun, araw ng buhay ko. Ganun ata yan. Ganon. Nadaramay. Ayun. Ganun Tapos yan. ito yung sa pahina 52 naman, yung Mapalad Ako. Adapted song, yung tune ay Love Me Once Again. Ayun. Talagang puro mga sweet no? Mahilig siya sa mga love song eh. No, sa love song. Galing ano? Yan, ito Yan. pa. Lunasan Mo Ama, adaptation You Needed Me. Wow, Paano talaga kaya naman. yan? Oh. Yun,
You needed me. Oh. Mhm. At ito pang isa, yung sa pahina 65. Mhm. Jesus sambahin sa puso. Ang tono, Mona Lisa. Aba, Ay. talagang sabi ko naman sa'yo, ako'y hangang-hanga kanina pa. Aha. Oo. Ito pa, yung buhay dalaga. Ayan. Ayan. Ang tono po niyan ay tsuper ng taxi. Kaya nabuo yung awit na yun, talagang binabawalan nyo nung araw yung mga kabataan na mga asawa pa. Oo. Hindi na raw ganun ba? panahon. Oo. Ah, Pero nung nag-asawa yung pamangkin, Oo. nag-alma. Mga Ayun. kapatid. Mm. so, ngayon pwede na. Pwede na. Pinayagan ayun. niya. Isa yan sa mga prueba na nagbago ang aral. Ayun. Oo. Oo. Isa pang awitin na, kapatid na Aldrin, awitin nyo nung araw ay sa pahina 67, ang tungkulin natin. Adaptation, 3 good reason. Ayan, 3 good reason. At meron pa. Ang dami Halos pala. lahat kasi kapatid nung Ah. tinitignan ko. Oo, ito yung dalaga at binatang Kristiyano. Yan. Alam mo tono niyan. Ang tono niyan ay ang pipit. Yan. At dito naman yung ito. At dito ko naligayahan yung pangako. Pangako ko. Adaptation my way. Ayun. Yan, yung my way. Ang galing ano? Mm-mm. At talaga namang kahit ano gagawin kapatid na Aldin, Mhm. makapagtayo lang ng sariling Maibangon niya yung kanya. sariling kanya. Mhm. Opo. Ayan. Kaya kung gusto niyo magtayo ho, mga kaibigan. Oo, maraming kanta si Maraming Tom Jones. iglesia. I-adapt station lang. Oo. Pwede babaguhin lang ninyo ang lyrics. Ayan. Yung mga kanta ng Rever Maya. Ayun, kanta ni Mariah Carey. Yan, Ayan. pwede nyo gamitin at baguhin. Kung susundan ninyo ang yapak ni kapatid na Eli Soriano. Oho. Ayan, pero kung hindi naman at Ay, kayo wag. ay mananatili na Magsusuri, Oo, yun. Hindi. Tinitiyak natin hindi nila tutularan. Oo. Ayan. Ayan ang paraan ng aming pagkakatipon Yun, sa gusto TV. kong ipakita bukod sa mga himnaryong kakatwa. Aha. Oo. Walang nagte-textong tao. Oo. Siya lang. Sabi ko nga, nang makita ko kapatid yung paraan ng kanilang pagsambaba at tawag dyan. May prayer meeting parang sa ating midweek Oo. at meron sila ng linggo. Yan, ganyan sila magdaos. Yan, Naka sa TV lang, may sa monitor. Yan, naka may TV. Mhm. Yan. Ang ganda ng facilities, ano? Aha. Palagay ko aircon pa nga yan eh. Malamang renta lang yan, inuupahan. Ganun ba? Wala namang permanente siyang ano. O yan, ito. Ayan, pag maunlad ang lokal, yung nasa babang nasa kanan, Oo. yan, parang projector ho ba yan? Parang malaki na yan, ha? Malaking screen, ano? Oho, yan. Pag maunlad ang lokal, ganyan. Oo. Talagang TV lang. Kasi ang trabaho lang naman ng manggagawa mangolekta, maningil ng mga abulo yan. At Ganun saka ba? magbasa ng mga ititiwalag, mga sirkular o Oo. patalastas. Ayun. Pero magteksto, pinipreserve niya raw. Oo. Baka magkontra-kontra ang aral. Oo. Sa mga tweet, wala siyang tiwala Oo nga. doon sa kanyang Pero mga kasama. alam ba kapatid na Aldrin na before na ganyan, naabutan ko pa noon kasi dumaan din ako sa... Oo, sabi niyo nga nagsuri din kayo. Yes, nagsuri din ako at dyan sa bayan, dito sa aming lugar, may doctrination dyan. Sumama ako sa pagpapadoktrina. At dyan tumetexto pa ang manggagawa. Ang manggagawa dyan, live mo siyang matatanong. Maririnig, oo. Pero ngayon nagtataka ako kapatid na rin, bakit parang wala na atang manggagawa na tumetexto? Tsaka wala na nagpapatanong. Wala na. Oo, wala na rin. Oo. Tangi na lamang dito na lang sa mga Monitor. sa mga monitor. Mga DVD-ing dala ng manggagawa. Ayan, diyan na lang sila nagpo-focus ano. Aha. Ayan. At ito yung point na gusto kong makita natin. Mhm. Yung ang dating daan doon sa Jeremias 6:16 kapatid na Alfred. Alfred kapatid na Aldrin. Tignan ninyo at ganito ang ating mababasa sa Kapitulo 6 ng Aklat ng Jeremias, kapatid Ayun. na Aldrin. Ganito ang sabi ng Panginoon, magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang mabuting daan, at magsilakad kayo roon, at kayo makakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa. Ngunit kanilang sinabi, hindi kami magsisilakad doon. Ayun, dito, meron ako napansin dito at napansin na rin ito ng kalahatan. Aha. Saan hinugot ni Brother Eli Yung dating yung daan. termino niyang dating daan? Hindi ba?
Dahil maliwanag naman sa talatang ito, Kaya walang nga. salitang dating daan. Nagtataka nga ako eh. Ang dating daan sa Hob masasamang tao Oo. lumakad yan eh. Pakibasa mo nga, Aho. kapatid. Dito po sa Aklat ng Hob sa Kapitulo 22, versikulo 15 ay may ganito po tayong mababasa. Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na Na? nilakaran ng mga masamang tao? Yun. Kaya nga nagtataka ako dyan sa sitas na ginamit niya. Saan idinugtong ni Brad Eli yung salitang ang dating daan? Dapat sana, hindi Dating landas Jeremias. sana eh. Dapat sana, hindi Jeremias 6:16. Tsaka Dapat dapat Job 22:15. 15 ang inilagay niya. Oo. Tsaka hindi sana dati kung gagamitin niya yan. Oo. Dating landas sana. Dapat dito, dating landas. Kaya yung ang mabuting daan. Oo. Oo, yun ang Yun. pwede niyang Doon kinuha dapat sa- siya naglaro. Oo. Alam mo, ang ginawa niya dito, kapatid, Pinagdugtong ata ito kumbaga sa pag-aaral ng hermeneutika. Ayun nga. Isang uri yan ng dating ayaw fallacy. niya. Oo. Isang uri yan ng fallacy, Mhm. yung wordplay na tinatawag. Mhm. Yung paglalaro ng mga talata o yung paglalaro ng mga salita doon sa isang talata. Mhm. At ito'y isang hindi nararapat gawin ng isang mangaral. Mhm. Sapagkat kapag ginawa mo yang policy na yan, isang akto yan ng pandaraya, Ayun. kapatid na Aldrin. Mhm. Isang akto yan ng, ano bang term ng iba pang ng pandaraya? Mhm. Medyo masakit siyang salita, pero Aha. yun ang katotohanan. Aha. Kasi nga naman, wala naman salitang dating daan. Mhm. Dating landas meron. Meron. Mabuting daan meron. Meron. Ang dating daan nakatala sa 22:15 ng Hob. Job. Na kung saan ang lumakad doon ay Masasamang tao. Sabi ng Biblia, hindi tayo. Hindi tayo. Sabi ng Biblia. Oo. Sa mga susunod na pag-aaral natin, kapatid na Adin, tatalakayin natin yung 22:15 na yan. Kasi may lusot si Ka Eli dyan eh. Ayun. Nang sabi niya, pinagalitan daw si Elipas. Si Elipas nang sabi niyan. Yan, tutunghayan natin po yan sa mga susunod ho nating Pagtatanghal. pag-aaral, sa mga susunod na panahon. Inyo hong babantayan yan sapagkat yan ay isa rin kapanapanabik na serye ng talakayin, kapatid Ayun. na Aldin. Pansamantala, tutuloy muna natin. Ang bahaging ito ay tumututol sa doktrina ni Kaeli na ang tao'y dapat lumakad sa dating daan dahil wala sa talatang ito. Ayun. Okay. Pangalo, ito pa yung isang point na gusto kong makita. Yung pag-oordina, yung ordinasyon na kanyang tinanggap. Sa Section 5 of Article of Incorporation, that the Council of Ministers is composed of all ordained minister, each one with a written appointment from the incumbent presiding minister. Ayan. But 4.1 ito? Mali yung mga nagtatype ng aking anyway, maunawaan tayo ng ating mga taga-subaybay. Idako na muna natin dito sa kanilang magazine sa pahina 36 sa number 3. Ikatlong serye ng Ang Dating Daan magazine. Kung sa panahon natin ang wika, may naglitawang mga founders. May naglitawang mga iglesia na ang founder ay iyon mismong kanilang mangaral. Ibig sabihin, Peke. Oo. O, mga kaibigan namin, kayo ho ang humusga. Mhm. Kayo ho ang tumingin. Hindi ho ba peke si kapatid na Elio Soriano? Sa kabila ng kanyang iba't ibang mga pagtatayo ng iba't ibang mga iglesia, Siya ang presiding minister. na siya ang tagapagtayo, siya ang founder, siya ang punong tagapangasiwa, Oo, siya ang puno. presiding minister. Ayun, sabi niya ho rito, kapag sa panahon anya natin, mayroong mga lumitaw na mga iglesia, tapos ang founder, yun mismo ang kanilang mangaral, ang ibig ho sabihin daw niyan, ayon sa kanya, yan ay peke. Ibig sabihin, hindi yan tunay. Huwad talaga yan. Opo, kaya kung i-rate ko ang sinabi niyang ito at ako mismo ang magsasalita, Mhm. ay masasabi kong tahasan. Mhm. Sa makatwid, peke yung itinayo ni Siya Ka Eli mismo, Soriano. oo. Ayon sa kanyang mga ipinahayag. Aha. At ayon din sa kanyang karanasan. Ano po? Ito pa. Sabi niya doon sa ADD sa November 29 to December 5 Mhm. ng 1997 issue. Hindi tayo bubuo ng sarili nating samahan, saka natin tatawagin sa ano pamang pangalang ating magustuhan.
Mas marunong pa ba tayo sa Diyos? Kung kung ang ipinasulat niya ay iglesia, sino tayo para ito palitan? There is nothing better than what God has used. Yung sabi niya, yun ang kanyang patanong na bigkas. Ano po? Pero makikita natin dito, kung re-reviewin ninyo, ang dami ho niyang naitayo na iglesia. So, sa makatwid, yung kanyang sinasabi, siya mismo ay kumokontra sa kanyang mga sinabi o sa kanyang mga naging karanasan. Aha. Itinayo niya ang kagaya ng iglesia ng Diyos kay Kristo, suhay. Tapos saligan. After that, yung haligi at saligan sa bansang Pilipinas. Bayan ng katotohanan. Then iglesia ni Yahweh at ni Yahweh sa Masaya Incorporated. At yung Dami, 8. member of Church of God International Incorporated. Ayan. Kaya, sabi niya, pagka may nagtayo, at ang nagtayo, yung mismong founder, Peki po yan yun. ay peke. Siya po ang may sabi ho niya. Aha. Ano po? Ngayon, yung sunod na puntos po na gusto namin makita, nung panahong buhay si kapatid na Perez, naniniwala akong tama ang kanyang ipinangangaral na aking sinasampalatayanan. Naabutan mo ba ito, kapatid na Aldrin? Yung kanyang naririnig ko yan. Oo. Yung mga mensahe niya na yan. Sabi niya, nung buhay pa si kapatid na Perez, lahat daw. Yung mga naniniwala siya na si kapatid na Perez ay totoo. Ulitin natin, nung panahong buhay si kapatid na Nicolas Perez, naniniwala kung tama yung kanyang ipinangangaral na aking sinampalatayanan. Ayun. Pero, masusundan ho ninyo rito, sa sumunod na magazine, ang aming grupo ay nananatili doon sa mga aral na itinuro ni kapatid na Perez. At magpahanggang sa ngayon, sabi niya, sinabi niya yan, magpasahanggang ngayon, tinutukoy niya, yung taong 1996. Kasi serye yan na 1996. Aha. Magpahanggang ngayon ay tinutupad namin ito. Ayun. Pero gusto kong mapunan ninyo kung talagang tinutupad nila doon sa DZBB na ang host po dyan sa si Don Manolo Pabis. Kung inyo pong naaalala, ang resource person po dyan ng panahon na yan ay si Mr. Mel Magdaraog at yung kanyang kabose si Mr. Danny Navales. Ang sabi niya, nagkamali ng pagpaparehistro si Ka Perez dahil hindi ito gaanong nakapag-aral. Sa halip na saligan ay suhay ang naiparehistro. So dito kapatid na Aldrin at mga kaibigan namin sa Impapawid, ang ini-inject ho ni kapatid na Eli ay nagkamali si kapatid na Perez. Talagang minamali niya na. Mali. Kasi ang dahilan, hindi di umano nag-aral si Ka Perez. Aha. Sa halip na saligan, ang kinuha ay suhay. Ayun, kaya dito nagkamali si Ka Perez. Yun ang sabi niya. Pero doon sa una niyang pahayag, naniniwala siya na yung mga aral nung buhay pa si Ka Perez ay tama lahat yun, kanya sinasampalatayanan. Sinampalatayanan niya. Pero ngayong nag-iba siya ng pananampalataya, sinasabi na ngayon niya na mali yung kay Ka Perez. Mali yung suhay. Mali yung suhay. At tama ngayon ang saligan. So dito makikita ho ninyo kung papaano na niya ngayong kontrahin Yung kinikilala niyang yung kinikilala niyang sugo, puno na kung saan doon siya natuto. Ano po? Ngayon, ito pa. Sabi ng Aklat ng Gawa 4:13, hindi dahilan kapatid na Aldrin na ang tao walang pinag-aralan para maging tama yung kanyang doktrina. Ayun. Sapagkat kung ito'y sa Diyos, mananatili itong matibay at tama ang doktrina nito. Tingnan ho natin sa Gawa 4:13. Ito po. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang, ay nangagtaka sila at nangagpakilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Ayun. So, itong mga taong ito, kahit walang pinag-aralan, pero nakita ng mga tao, bay, matuwid yung kanina sabi Ang mga ito, alagad ito ni Jesus. Ayun. Ayun. Kaya, kahit kung tunay na sugo si kapatid na Perez. kahit wala siyang pinag-aralan, yung kanyang teaching dapat totoo. Ano po? Kaya lang,
si Kaeli na rin nagsabi, malian niya Mali. yung suhay. Kasi hindi siya nakapag-aral. Ang tamaan niya ay saligan. Yan, alam mo kapatid, tama yung nakita ko sa internet na si Kaeli Soriano ay ignorante sa biblical Greek. Ayan nga, ayan ang problema sa kanya. Bakit natin nasabi? Kasi kung nag-aaral ka talaga kapatid at marunong ka sa biblical Greek, yung salitang saligan Tsaka suhay. at suhay, Parehas lang tama. parehong tama lang yun kapatid na Aldrin. Ayun. Pinag-away ng mag-amo. Anong talata nga yun? 3:15, unang Timoteo. Yan, 3:15. Yan. Mhm. Doon kasi sa Greek kapatid, ang ginamit diyan ay stulus para doon sa pilar Oho. at yung ground ay edrayoma. Kapag sinabi pong edrayoma, pag tinignan nyo sa iba't ibang mga lexicon or iba't ibang mga diksyonaryo ng Grego-English or Grego-Pilipino, makikita ho ninyo yan. Ang edrayoma po ay nangangahulugang umaalalay doon sa anumang bagay umaalalay sa anumang bagay para hindi ito mabuwal. Ayun. Katulad ng tukod. Ayun, tukod, suhay, saligan. Mhm. Ayun. So, pag sinabi mo, brother, kapatid na Adrin, kapag sinabi mong mali ang suhay, mali ka na rin. Aha. Kasi ang suhay at saligan ay parehong translation ng edrayoma. Ayun. Mhm. Ayun. Pwede mo nga rin dyan ilagay na iglesia ng Diyos, na buhay, haligi, at tukod ng katotohanan. Oo. Pwede rin yun. Pwede. Kasi yung tukod, kahulugan din ng edrayoma. Ayun. Yung haligi, yung suhay, pareho lang ho yun. Kaya kung sasabihin ho ninyo, mali yung suhay, tama ang haligi, ay kayo ho ang nagkakamali doon. Aha. Sapagkat alinman sa mga salitang yan, ang inyong sasabihin na mali, kayo ang masusundang mali. Pareho kasing tama yan eh. Mhm. Siguro ganito na lang. Pwede nating sabihin, mas angkop na gamitin Ayun. yung salitang saligan kaysa sa suhay. Kasi mas matibay yun eh. Pag sinabing saligan, talagang matibay yun. Mas angkop, hindi mo pwedeng sabihin na mali ang suhay. Mhm. Ayun, at tama ang saligan. Sana po ay naunawaan ho ninyo kami, mga giliw naming taga-subaybay sa ipinupunto ho naming ito. Ngayon, eto pa ho ang isa sa gusto kong inyo makita na aming pinapalala. Hindi ho pwede sabihin inuman na yung suhay ay mali at saligan ang siyang tama. At sa loob ng mahabang panahon na yan, 1931, na nanatili si kapatid na Eli Soriano, hanggang noong 1977, lumalabas na habang kaanib pa siya nung time na yan, 1931 hanggang 1977, mahabang kung susundan ko lang yung kanyang pahiwatig na mali ang suhay. Aha. So lalabas niyan mahabang panahon na ipinangaral niya yung kamaliang ito. Kaya nga. 'Di ba? Kasi sasabihin, ito mga kapatid ay sinusundan lang namin. Kung sinasabi ni Kaeli na mali ang suhay, lalabas mahabang panahon na ipinangangaral niya ng iglesyang haligi at suhay ng katotohanan ay mali rin pala. Nangangaral siya ng mahabang panahon ng mali. Ayun. Sana ho naunawaan ninyo ang amin pong nakikitang ito. At ang punto pa na gusto kong makita, nung panahong buhay si kapatid na Perez, sinasampalatayan niya sinabi. Pero makikita ho ninyo dito, kinontran nila yung kanilang ipinahayag. Ayun, dito pa lang makita ho na ninyo, mahirap pagkatiwalaan ng isang mangaral na iba-iba ang pundasyon. Ayun. Opo, mahirap po yan. Yan. Isa pa yan, ang Verdadera de Cristo, ipinangaral nila yan, ang Iglesia ng Diyos, yun, napabago-bago, na dapat ho ay, at sila rin ang siyang punong ministro. Ang presiding minister ng ibang mga kanyang itinayo. At ito pa, yung ang Dating Daan Magazine, 1989, page 4,
Ang sugo, ang wika ay walang sariling turo. Ayun. Mhm. Kaya ang turo niya ay walang kalikuan o walang mali. Kung gayon, kapag ang isang samahan ay napatunayan ng may turo o aral na mali, ang ibig sabihin ito, kapatid na Aldrin, ang samahang iyan ay hindi tunay na sa Diyos. So maliwanag ho ito, mga giliw naming taga-subaybay. At makikita ho ninyo, dito pa lang sa umpisa ng ating pag-aaral, makita ho ninyo na marami na hong mali na itinataguyod sa loob ng iglesia na pinangasiwaan ni kapatid na Eli Soriano. Kung gayon, kapag may aral na mali sa isang samahan, nangahulugan lamang walang Espiritu Santong umaakay at ito ay hindi sa Diyos. Yun, maliwanag na ito, mga kapatid. Kaya gusto naming makita ninyo ang mga bagay na ito at kung sakaling makita ninyo ay mag-isip-isip po kayo at buksan ninyo ang inyong isipan. Huwag kayong mag-atubaling umalis kung ang hanap po ninyo ay tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Ayun. Ayan po ang kanyang mga itinayo. 8. Oo, 8 yan. At isa pang magasin niya sa katotohanan, ang wika sa kanyang magasin sa serye 3, page 35, sa katotohanan ay walang ibinigay na karapatan ng Diyos sa kaninuman para magtayo ng iglesyang sarili niya. Bakit nagtayo si Kaeli ng sarili niyang iglesia? Ayun, kung wala palang karapatang ipinagkaloob ang Diyos. So makita ho ninyo rito, isa itong akto. Ayan, isa itong akto ng pagkakamali na nangyari sa kanyang karanasan. Ang pabago-bago ng kanyang iglesyang pagtatayo kasama ng kanyang mga aral. Yan, ito pa isa, kapatid na Aldrin. Kung naaano mo ito na naaalala, sino ba yung kanyang tagahanap ng Si Sislos. Sislos? Kaya si Mel Magdaraong. Oo. Brad Mel. Yan, Brad Mel, Paki-type mo nga. type mo nga ang Seventh-day Adventist. Kung ito nga ba ay nasa Biblia, tak. Type Found. yun eh. Tapos, ayun, babanggit yung isa. Wala ho, kapatid na Eli. From Genesis to Revelation ay wala hong Seventh-day Adventist. Yun, tapos nakalagay sa result, no words or phrase found. Ayun, kaya ito yung laging ipinanggigiban niya o ipinangbablap sa mga Seventh-day Adventist niya at sa mga kanyang inililigaw. Wala hong Seventh-day Adventist sa Biblia. Ayan, no words or phrase found. Ayun. Kaya nga, makikita ho ninyo, answer to Eli Sorianos, the church that waits that seventh day. Find out how communicable child, etc., etc. So, yung ginagawa ho niya na yun, yan ay isang uri rin ho ng fallacy. Ngayon. Yan. Tawag nga dyan ay strawman fallacy. Pumapasok din yun, yung paghahanap niya na yun sa fallacy from silence. Mamaya, maunawaan ninyo bakit pumapasok rin siya sa fallacy from silence. Okay? Kung ibabalik kasi natin, kapatid na Aldrin, susundan din natin yung kanyang argumentation. Pwede ko rin sabihin sa'yo, kapatid na Aldrin, I-type mo nga dyan. Pakitype mo nga yung member of Church of God International Incorporated. Ito po, mula Genesis to Revelation, no praise found. Kuha mo, kapatid na Aldrin Wala rin kasi. Wala rin. Idugtong mo doon yung members. Ang ginagawa kasi ho nila. Sa amin, ang i-type mo lang 7th day. Huwag mo nagdagdagan ng ano. Ang ginagawa kasi nila, kapatid na Aldrin, nagtatago lang sila doon sa word na Church of God. Yan ang dapat mapansin. Pero hindi naman talaga yun ang pangalan ng church nila. Ang titulo nila, sa ibabaw at sa ilalim. Yes, ang titulo nila, Member of Church of God International Incorporated. At tinitiyak natin mismo doon sa kanilang pinatatype na computer, walang lalabas talaga. Walang lalabas. At ito rin ang ito ang lalabas niyan. Ayun. Kaya nga, ginagawa lang naman natin ito,
bilang sinusundan natin yung kanilang argumentation. Ayun. Ngayon, may ilulusot sila dito, kapatid na Arden. Ano ho yun? Alisin mo yung member kasi nga, member nga kami Oo, eh. Di pa- kaanib daw siya. Oo. Pero tignan ho ninyo muna yung sa kanilang logo. Yan ho, ang official Yan nilang pangalan. talaga, sinasampalatayanan Oo. nila. Nasa harap yan ang pulpito nila eh. Oo, yan. Oo. Nakaukit yan doon sa pulpito. Kaya dapat dyan, walang bagay na dapat na alisin dyan. Na itatago dyan. Oo, Lahat pero- kasama i-type yan. Yes, dapat i-type lahat yan. Oo. O kung isa kang tapat na mangangaral sa gitna ng iyong mga tupa. Oo. O pero kung gusto mo lamang silang linlangin, gusto mong mandaya, itago yung ibang katotohanan, Yun lang ang itatype niya. ita-type mo Church of God lang. Oo. Lalabas nga naman, 12 talata. Oo, marami nga naman yun. Pinasar pa nga tayo, buti raw yung pipino, nasa Biblia. Eh. Oo. Tsaka melon. Yung atin daw, Iglesia Adventista, wala daw. Oo. Kahit sa lasaling Latin. Oo. Yun nga ang ano rito eh. Yun nga ang masaklap sa pag-aaral nito eh. Kulang kapatid sa pagriripaso. Ngayon. Oo. Ngayon, pagbigyan natin, Oo. alisin na natin yung member. Church of God International na lang. Ayan. O, yung international, di na niya pwede ipaalis yan sa atin. Oo. Kasi Kasi pinagbigyan. nangangaral siya eh. Tsaka, Oo. Kasama kasi sa titulo nila yan eh. O, kapatid na Aldrin, pakitype mo nga yung Church of God International Incorporated. Ayun, pag ititype mo, mula Genesis to Revelation, lalabas. Wala po, kapatid na Fernan, Yun, na praise found. O, ganun din eh. Oo, Ganun walang din. aha. O, kaya, kumbaga, isang policy yung kanilang ginagawa. Oo, pandaraya. Oo, yan. Huwag ho kayong magkubli sa term na Church of God lang. Kasi ho, yung Church of God na nasa Biblia, hindi ho kayo yon. Sa mga susunod nating pag-aaral, pag-aaralan ho natin. Tatalakayin din ho Ano natin. ba yung katangian ng Church of God sa Biblia at katangian ng Church of God sa ngayon? Ayun. At ang iba't ibang iglesia ay papaksain natin sa ibang pagkakataon. Ngayon, isa pang point na gusto ko makita rito. Ito yung kanilang pangalan. Church of God, a member of Church of God International. Okay? Alam mo ba kapatid kung kanino talaga siya member? Ayun. Oo. Gusto ko ipakita sa inyo yung view na ito. Ayun. Ngayon, si Armstrong kapatid, Ang ang una. kanyang church ay the Church of God International. Ayun. Yung kay Kaeli, member of Church of God International. Ano nga ulit yung kay Armstrong? The Church of God International. Yung kay Kaeli, member of Church of God International. Nadagdag lang yung Sa member. makatwid, kanino siya member? Kay Armstrong. Kay Armstrong. Hindi siya membro ng Church of God na nasa Biblia. Ayun. Medyo maselan nga lang yung bahaging ito. Maaring magdamdam kayo mga kapatid. Pero ang purposo ng pag-aaral natin ito Imulat. ay imulat kayo. Makita ninyo ang mga bagay na aming nakita. At sana, titigan rin ninyo at pansinin din ninyo ang mga bagay na amin pong mga nakita. Ayun. Huwag ho kayong magbulag-bulagan. Tandaan ho ninyo kapag ang bulag, inakay ng kapwa bulag, Ayun. kapatid na Aldrin. Pareho lamang kayong mabubulid sa kapahamakan. Kaya ngayon pong araw na ito, na sana ay nakita ninyo ang katotohanan na hindi sila ang tunay na pinagkatiwalaan ng ating dakilang Diyos. Sa RJ29, sa ADD, ito po ay TV broadcast, sabi niya, na siya mismo ang nagsalita, papaano magiging tama ang isang samahan na ang pinagmulan ay mali? Ayun. Kung mali si kapatid na Perez, lalabas, mali rin siya. Oo. Ayun. At kung mali rin siya, susunod niyan, mali rin yung Umalis sa kanya. yun na yung Pati mga nananatili sa kanya. sa kanya. Kaya dito nga lumalabas yung yung sinasabi mo, kung ano yung puno, Oo, siya rin bunga. siya rin ang bunga. Ayun. Kaya papaano nga naman magiging tama? Ako naniniwala ko diyan sa sinabi niya ni Kaeli. Oo. Papaano magiging tama ang isang samahan na ang pinagmulan ay mali? Para kang ano niyan kapatid na Aldrin nagsuot ka ng damit, ng polo, tapos sinimulan mong ibitonis ng mali yung polo mo. Hindi na pantay yan. Matatapos yan kapatid na Aldrin, Oo. hindi Hindi pantayan. Paling talaga. Opo. Kaya ang iglesyang sa Diyos, ang kanyang tinataglay na aral ay tunay at walang kamalian. Ano po? Yan. Yan, naalala mo yan, kapatid? Ayan.
Yun. Ito yung Survivor Apalit. Aha. Talaga nakasurvive ka rin, ha? Ah, Sa mga papalit-palit na iglesia Ayun. at ang mga aral na pamali-mali na nagkokontra-kontra. 2000 ano yan? May nakalagay ba? 2013, oo. 2013. January oo, 19. ano? Oh, pero mo yan. Dalawang araw din na 1920. At least nakasurvive ka. 2010. Oo. Kaya nga, sabi nung ano dyan sabi nung yung ilustrasyon ng mga malilikot na ng mga imahinasyon, Mhm. ayun, pag ikaw ay napamembro dyan, Aha. mamomroblema ka Ah, kung talagang susuriin mong aral. aha. At ako believe sa'yo, kapatid na Aldrin, Mhm. sapagkat nakawala ka. Nakapulagpos. Oh, satani ka lang yan. Aha. Ayan. Kaya, yung tanong mo kay Soriano, Mhm. sabi niya diyan, masama po bang lumipat ng relihiyon kahit alam mong mali ang kasalukuyang inaaniban mo? Sagot ni Kaeli. Dapat umalis sa mali. Yan, Roma 16. Kaya mga kaibigan ko, mga kaibigan naming taga-subaybay ngayon pong umaga, Mhm. ang ngayon pong araw na ito, sana'y nakita ninyo ang katotohanan sa likod ng mga pangaral ni kapatid na Eli Soriano. Mhm. Sa kabila ng kanyang angking galing, nakita ho ninyo ang mga kamalian. At amin pong hangad na kayo po ay makahulagpos, makaalis Mhm. sa tanikala na inyong pong kinaaniban, kapatid na Aldrin. Ayun. Pansamantala, dito muna natin tinatapos ang ating serye ng pag-aaral tungkol sa pagtayo ng iba't ibang iglesia ni Kaeli Soriano. Mhm. Siguro, kapatid, tayo muna ay pansamantalang manalangin Mhm. sa Sige ha. ating pagtatapos. Let's pray. Salamat po ng marami, Ama naming banal, sapagkat minsan pa ay nanatili kayong pumagitna sa aming mga pag-aaral. Yes. Aming hangad na ang mga butil ng katotohanan ito ay maihasik at tumubo ng malalim sa kanilang mga puso. At sa inyong hindi nalalayong pagbabalik ay makasama namin sila sa pagsalubong sa inyo. Pagpapala po ng langit, ang ipagkatiwala, ang ipagkaloob sa inyo pong mga abang lingkod hanggang sa mga napaabutan ng pabalitang ito hanggang sa kanilang mga sambayan. Yes. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ipanang pagkakagiyong ilakas, Jesus muling darating. Mga manglalakbay kayo'y magalak, Jesus muling darating. Siya'y darating, siya'y darating.